Magandang araw po sa bawat isa. Ito po muli ang inyong lingkod, Brother Paul Litose, Pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. And welcome po sa ating Time in the Word. Ito po ay panahon na kung saan tayo nag-aaral ng salita ng Diyos sa patuloy na ikalalago ng mga mananampalataya, sa ikaliligtas ng mga kaluluwa, at lahat ng ito ay sa ikakaluwalhati ng pangalan ng ating Panginoon. Salamat po at kasama po namin kayo ngayon at nawa patuloy tayong matuto, lumalim sa pagkakilala, pagmamahal, paglilingkod at pananampalataya sa ating Panginoon at tagapagligtas. Ayan, magandang hapon po sa bawat isa sa atin. Purihin ang pangalan ng Panginoon at nawa tayo ho ay nasa mabuting kalagayan sa biyaya ng Diyos. Pero kung hindi man, humanly speaking, at as the Word of God commanded us, let us count it all joy. Hindi madali, pero ito ang biyaya sa atin. Ito ang talagang isa sa mga malaking benefit or advantage ng Kristiyano, that even our worst days, sabi nga ni Jerry Bridges, even our worst days is for our good, sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa lahat ng ito. Isang pagpalang araw po, tayo nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang patuloy na kahabagan at tiyaya. And as you have seen sa ating mga posts sa social media, God has blessed our church, Jesus Christ Baptist Church, na makasapit sa ika-14 na taong anibersaryo. So purihin ang Panginoon. Naging napakaganda, napakasayado, kasagsagan ng bagyo na aghon ay sa biyaya ng Diyos. Dumating pa rin ang mga kapatiran, dumating ang mga bisita, nagkaroon tayo ng magandang mga gawain, mga pangangaral ng salita ng Diyos. And then also yung ating fellowship sa gabi at purihin ng Diyos sa dinner fellowship, the games and sweet fellowship and even testimonies ng ilang mga kapatiran na iba, yung isa ay 1 year pa lang dito sa church, isa 14 years lang nandito sa church and everything in between. So purihin ng Diyos sa lahat ng bagay po ngayon. Tunay, nakakamangha ang biyaya ng Panginoon. As I always say, as a pastor, it is a privilege para ho sa akin to kung ika nga ay to be in the front row sit upang makita, mapagmasdan kung paano ang Diyos ay gumagawa sa buhay ng mga mananampalataya, particularly sa buhay ng iglesyang ito ng Panginoon. Ilang mga announcements po bago tayo dumako sa ating pag-aaral ngayong gabi. Napakahalaga ng ating pag-aaralan about the deity of the Holy Spirit, and yung madalas na nagiging question about the doctrine of the Holy Spirit is about the blasphemy against the Holy Spirit. So wait for that. Again, ilang mga announcements. Ang ating mga gawain ibabalik sa same schedule sa umaga, agad din sa hapon. Sunday, inuusod natin na 3 p.m. Babalik po yan sa 2 p.m. yung mga schedules po natin. And then also, nagpaplano po tayo ng sports fellowship, joint fellowship with JCBC Pandi. Po, Lord willing, ay sa August 26. So, pag-pray po natin na maging maganda ang panahon sa time na yon at naturoon tayo ng maayos na venue. So, muli ho, yun ho yung ating mga nakakasang mga gawain. At itong mga time na ito, pagkatapos ng anniversary, kadalasan, yun yung medyo mellow, medyo nagda-die down ng kaunti yung mga sunod dating activities, and then magkakaroon ulit tayo niyan sa mga susunod na buwan. So pag-pray ho natin, marami tayong mga pinaplano din sa church. Umpisahan yung evangelistic class, teaching how to evangelize, how to win souls, and then kakaroon tayo ng preachers class, and then also ng ating counseling seminar, and that the goal is to equip our members. So we're willing, masimulan natin yan this year. So lahat ng yun ay pag-pray natin na kung kalooban ng Panginoon ay magawa natin, sana pagpalain. Yeah. With that, tayo muna ay tumako sa Panginoon sa panalangin. Tingnan natin ang tulong ng Diyos sa ating pag-aaral ngayong araw na ito. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, aming pinupuri at pinapasalamatan ng tunay, Panginoon. Kami ay patuloy na namamangha sa iyong kabutihan. Namamangha kami, Panginoon, patuloy ka. Paano ka nagiging patuloy na mapagpasensya
sa bawat isa sa amin, O Diyos, na aming kinikilala ang katotohanan na kahit sa aming kaligtasan ay nandun pa rin, Panginoon, ang mga nakatahang kasalanan, nandun pa rin ang mga kahinaan, kakulangan sa amin na yung mga mananampalataya. Kaya salamat, O Diyos, na ikaw ay tunay nga mabagal sa pagkagalit at sa iyo rin, Panginoon, ay merong kapatawaran ng mga kasalanan sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. And Lord, amin pong hinihiling ngayon na ikaw po ang patuloy na gumawa sa amin, hindi lamang sa amin individually but to us as a church, Panginoon. Salamat sa 14 na taon at ngayon malakad kami sa pang-15 taon. Nawa patuloy mo pong kahabagan ng iglesia ito. Patuloy pong gamitin ng iglesia ito. And as we know from the letters sa New Testament that all churches ay may mga problema, may mga kakulangan. Nawa, O Diyos, patuloy mong gamitin ang iyong salita as you did to 7 churches in Asia to write to them and to expose yung mga lugar na kung saan nandun yung kanilang mga kasalanan, pagkukulang. At nawa, O Diyos, gamitin mo ang mga ministeryo ng iyong salita sa iglesyang ito upang patuloy kaming i-rebuke sa kasalanan, hamunin sa kabanalan, at lumakad sang ayon sa iyong kalooban. Lord, as we study your word tonight, ikaw po nawa ang gumabay, bigyan mo po ako ng karunungan bilang tagapagturo at bawat isang makikinig, Panginoon. And Lord, help us not just to have this as information sa aming mga kaisipan, lalo't higit, huwag itong magpayabang, kundi, Panginoon, ito'y gumawa sa aming mga buhay upang ito, Panginoon, ay magpakumbaba sa amin, upang ito'y magpabanal sa amin, upang ito, Panginoon, ay humamon sa amin sa mas malalim na pagsamba, mas mataas na pagpupuri, at mas masigasig na pamumuhay para sa iyo. Pagpalayon po kami't ingatan, patawad po sa aming mga pagkakasala laban sa iyo, O Diyos. Lahat ng mapuri ay sa iyo lamang. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. So dumako tayo sa ating lesson. This is lesson number 5 about the doctrine of the Holy Spirit. And as I've said, tatapusin natin about yung pag-aaral about the deity of the Holy Spirit. And then, yung about sa mataas na nagiging tanong patungkol sa banal na Espiritu is about the blasphemy against the Holy Spirit. So, magkaroon tayo ng sandaling review. Pinag-aralan natin yung name ng Holy Spirit, yung significance nito sa Old Testament usage, and then yung New Testament usage. At madalas, yung word na holy describes and defines the pneuma or the Spirit. And madalas sa New Testament, the Holy Ghost or the Holy Spirit, yun yung naging pinakapangunahing ascription or description sa Espiritu ng Panginoon. So the measure to measure and the presence of the Spirit in an individual or in a church by the evidence of holiness and the exaltation of Christ. So napakahalaga ito, hindi kapag merong mga claims ng miracles, but kung nahandoon yung pangunahing gawain ng banal na Espiritu, una ay pagtataas kay Kristo, and that is the gospel. If the gospel is not present, the Holy Spirit is absent. We can rightly conclude that. And then not only the gospel, but also pagkatapos ng salvation, the Holy Spirit keeps on working in the individual in sanctification, binabanal. At kung siya ay nakatahan sa, dahil siya ay nakatahan sa mga tunay na mananampalataya, He works sanctification sa buhay ng mga tunay na Kristiyano. So, pinag-aralan natin ang personality ng Holy Spirit. He cannot be not a person. Hindi siya pwedeng maging hindi persona. Hindi siya pwedeng maging puwersa lamang, lakas lamang na parang kuryente o hangin, sapagkat meron siyang mind, meron siyang will, meron siyang affection. So, merong personal faculties ang banal na Espiritu. Personal actions ay attributed sa Kanya. He teaches, He speaks, He leads, He intercedes. Again, hindi ito pwedeng i-ascribe sa non-personal energy or power lamang. And then number 3, personal actions may be done to Him. And then may mga gawin sa Kanya. Pwedeng i-blaspheme ng Holy Spirit as we will be studying tonight. And then pwedeng ma-offend or mag-grieve ang Holy Spirit. So muli, it cannot be done to an impersonal force. So narito ang katotohanan, the Spirit is often associated to but distinguished from power. So madalas, ang banal na Espiritu, yes, sa salita ng Panginoon, almost madalas sa mga same verse, same sentence, nandun yung power, nandun yung Holy Spirit, pero nandun yung madidistinguish ang Holy Spirit sa kapangyarihan lamang. So, ganda at dapat nating tandaan ito. Therefore, with all these evidences,
personal faculties, personal actions, personal actions may be done to Him and attributed to Him. Ang tanging conclusion na pwede na gawin natin that the Holy Spirit is not merely an impersonal force but a person. Siya ay isang persona. Now, if we have established this, ang tanong, ito bang personang ito ay Diyos or hindi? Ano? Para mga anghel, ang mga anghel ay persona, ang mga anghel ay espiritu, pero hindi sila Diyos, sila ay created being. Ano ba ang banal na espiritu? At nakapag-aralan natin nakaraan about the deity of the Holy Spirit, there is, and admittedly so, less information regarding the doctrine of the deity of the Holy Spirit in the scriptures, less but not absent. Pag kinumpara natin patungkol sa Ama, walang pagtatalo. Patungkol sa Anak, malinaw, abundant ito. Pero pagdating sa Banal na Espiritu, it is less, mas kaunti, pero hindi to absent. At kagaya ng ating ginawa, patating sa persona ng Banal na Espiritu, meron tayong mga tinignan sinabi ang salita ng Panginoon. At ang undeniable conclusion is that the Holy Spirit is truly a person. To conclude otherwise, ay magiging nonsense yung mga talata na ating napag-aralan. And ganoon din pagdating sa deity ng Holy Spirit, we will look at maaaring walang direktang paglalahad that the Holy Spirit is God, word, pero ang hindi maiiwasang conclusion sa ebidensya na meron ay ang Banal na Espiritu ay tunay nga na Diyos. Well, bakit less? Because part of the reason why it is so is that His primary ministry is to glorify Christ. Muli, ang pangunahing ministeryo ng Banal na Espiritu ay luwalhatiin ang ating Panginoong Kristo as said so by the Lord Jesus Christ Himself. So tingnan natin, balik-aralan natin ilang mga napag-aralan natin last week. Number 1, He is expressly or derivatively called God. May mga pagkakataon sa Biblia na expressly, almost interchangeably, tinatawag siyang Diyos. For example nga sa Acts chapter 5, nung nagsinungaling si Ananias at si Sapphira, ang sabi ng Panginoon kay Ananias, thou hast lied to the Holy Ghost. Pagdating sa bandang dulo, sa dulo ng verse 4, why hast thou conceived this thing in thine heart? Thou hast not lied unto men, but unto God. So muli, nahandoon, muli kung hindi person ang Holy Spirit, paano siya pagsisinungalinganan? Ano? Pwede ka ba magsinungaling sa kuryente? Well, hindi uubra. So, doon pala makikita na siya a person na. Now, itong person na ito, sinabihan nagsinungaling ang mga mananampalataya o mga taong ito sa Banal na Espiritu, and then later on, sinabi sila nagsinungaling sa Diyos. Okay? So, again, makikita natin na interchangeable. Then, the church is the temple of the Holy Spirit and at the same time, the temple of God. Sa 1 Corinthians chapter 3, verse 16, know ye not that ye are the temple of God, and the Spirit of God dwelleth in you. Teka muna, sino ba talaga ang nakatahan? Ang Diyos o ang Banal na Espiritu? Well, again, makikita natin ito na interchangeable. Derivatively, Spirit is being addressed as God because the believers are the temple of God at ang nakatahan sa mga mananampalataya walang iba kundi ang Banal na Espiritu. Now, not just the church as a collection or a corporate church, but also every believer. Each believer is a temple of the Holy Spirit and at the same time the temple of God. 1 Corinthians chapter 6, mamaya pupuntahan natin yan. Dito muna sa 2 Corinthians 6 verse 16. And what agreement had the temple of God with idols? So dito particularly binibigyan pansin ay ang mga mananampalataya. Verse 16. For ye are the temple of the living God. Ang mga mananampalataya daw ay ang templo ng Banal na Espiritu. As God had said, I will dwell with them and walk in them. And I will be their God. And they shall be my people. Tignan natin sa verse 19 ng 1 Corinthians chapter 6. What know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you? Muli, tinawag ang mga mananampalataya ng temple of God. At ngayon naman, nasa sa inyo ang Banal na Espiritu which is in you, which ye have of God, and ye are not your own. For ye are bought with a price. Therefore, glorify God in your body, in your spirit, which are God's. Your temple is the holy, your body is the temple of the Holy Ghost. Kanina, you're the temple of God. So muli, almost interchangeably, hindi nabubulol si Apostol Pablo, hindi naguguluhan si Apostol Pablo pagdating sa bagay na ito. Nahandoon expressly or derivatively tawag na Diyos ang Banal na
Espiritu. Number 2, he is identified with divine designations. May mga pagkakataon na pinapatungkulan ng banal na Espiritu ay nahandoon yung mga makadiyos na titulo at mga katangian. For example, sa Isaiah chapter 6 verse 8, also I heard the voice of the Lord. So this is Isaiah. Sabi ni Isaiah, I heard the voice of the Lord. Narinig niya ang boses ng Panginoon. And if we will ask, sino yun? Dahil syempre, walang iba kung hindi ang Diyos. Ano daw ang sinabi ng Diyos? Saying, whom shall I send and whom will go for us? Then said I, here I am, send me. Pagdating sa verse number 25 na Acts chapter 8, and when they agreed not among themselves, they departed after Paul had spoken one word. Well spake the Lord, the Holy Ghost by Isaiah the prophet unto our fathers. So again, basically, si Apostol Pablo, i-quote niya yung sinabi ni Isaiah, but again, ang sinabi ni Pablo, ang nagsalita ay ang banal na Espiritu. Isaiah 6, ang Diyos. So, tingin sa Acts chapter 28, ang banal na Espiritu, naguguluhan lang ba sila? I don't think so. Maliwanag sa kanila ito. Hindi ito isang pagkakamali. Number 3, divine perfections are attributed to Him. Divine perfections, mga divine attributes, mga katangiang ng Diyos na perfecto ay naka-ascribe sa banal na Espiritu. Kung naalala nyo, may pinag-aralan tayo sa Theology 101 or na patungkol sa mga attributes ng Diyos. Meron tinatawag na shared attributes ang Panginoon. Nakalimutan ko yung technical na term. Kanina nasa isip ko na nawala pa. Nakalimutan ko na. Well, anyway, kaya nandun na. Nevertheless, ang punto ay itong mga divine attributes na ito, divine perfections ay exclusively sa Panginoon lamang. At ito ay hindi pwedeng ibigay sa hindi Diyos. Ang Diyos lamang ang may ganitong perfectong katangian. What are those? Example, He is eternal. He is eternal. Wala siyang simula, wala siyang wakas. Nakita natin yan sa Hebrews 9 verse 14. He is omnipresent. Ang banal na Espiritu ay nasa lahat siya ng dako. Psalm 139 verse 7. He is omniscient. Alam niya ang lahat ng bagay. 1 Corinthians 2 verse 11. He is omnipotent. Luke chapter 1 verses 35 to 37. For with God nothing shall be impossible. At ang pinatukoy na anghel is the Holy Spirit will come upon thee. Sabi ng Banal Espiritu kay Maria, and the power of the highest shall overshadow thee, and therefore the holy thing that will be conceived of thee shall be called holy. And number next, He is sovereign. Pagdating sa particularly in regeneration, in distributing gifts according as He wills. Sabi ng salita ng Diyos sa John chapter 3, ganoon din parang hangin ang regeneration ng banal na Espiritu. Hindi kontrolado ng tao, hindi kayang sabihin kung kailan iihip at pupunta saan galing. Again, that pertains to the sovereignty of the Holy Spirit in regeneration. So makikita natin none other creatures, hindi to pwedeng i-ascribe sa mga anghel collectively. Hindi pwede itong i-ascribe lalo na sa tao. Pero sa banal na Espiritu, itong mga katangian na ito ay present. And the only conclusion that we can extrapolate mula sa mga bagay na ito ay ang katotohanan na yes, all of these are divine attributes, then therefore the Holy Spirit is divine. Siya nga ay Diyos. Number 4, divine works are ascribed unto Him. May mga gawain ng Diyos na naka-ascribe sa banal na Espiritu. Dito tayo natapos last time. Dalawa, tingnan natin. Creation. Pagdating sa creation, minsan nakadilito ang mga bata kasi sa Genesis madalas sinasabi, Genesis 1 and 2, God created everything. Pero makikita natin sa John chapter 1, andun ang involvement ng logos or the word, and without the word, which is without the Lord Jesus Christ, nothing shall be created. Sa Colossians, all things were made by Him and for Him, and that pronoun Him is the Lord Jesus Christ. So yes, ang ating Panginoong Kristo involved sa creation, and then also ang banal na Espiritu. Genesis chapter 1, the Spirit of God moved upon the face of the waters. So, nahandun ang involvement. And then sa Job 33 verse 4, ang sabi din sa salita ng Panginoon, the Spirit of God hath made me. So, hanggang ngayon, involved ang Diyos, particularly ang banal na Espiritu sa bawat conception ng mga bata at panganganak, pagluluwal sa mga batang ito. So, again, ang punto, He has the
He has the power, the ableness na lumikha. The Spirit of God hath made me. He has the power to create. Number next, providence, yung providensya ng banal na spirito. Hindi natin alam eksakto kung paano, pero nandun yung pagkilos niya. Example sa Acts chapter 16 verse 7, after they were come to Mysia, they essayed to go to Bithynia. So, narito si Apostol Pablo, kasama niya yung kanyang mga, evangelistic team in their missionary journey, at meron silang gustong puntahan sa Bithynia, pero ang sabi, but the Spirit suffered them not. Hindi natin alam, hindi tayo binigyan ni Apostol Pablo ng idea o ng details kung paano. Maybe is it through a dream? Is it through circumstances? Is it through prophecy? Wala tayong alam. Nevertheless, makikita natin doon yung involvement ng Banal na Espiritu in providence sa mga pang-araw-araw na pangyayari na kung saan siya ang pumigil. So, muli, ay makikita natin din yung kanyang involvement. Number next, inspiration. Yung paghinga, inihinga ng Diyos ang banal na salita ng Panginoon. Hindi siya hiningahan, kundi inihinga. That means product mismo ng Panginoon. All scripture is given by inspiration of God. At pagting sa 2 Peter chapter 1 verse 22, binigyan tayo dito ng detalye ni Pedro. Ang sabi, for the prophecy came not in old time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved, or dun sa salitang they were moved, ay para silang they were carried by, para silang binuhat, tinangay, dinala ng banal na spirito. So they spake as they were moved by the Holy Ghost. So again, this is a divine work, gawain ng Panginoon, at ito ay ginawa ng banal na spirito. Number next, regeneration, na point out natin kanina sa John chapter 3 verse 8. The wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it cometh and whither it goeth. So is everyone that is born of the Spirit. Hindi ko makalimutan tuwing nababasa ko itong John chapter 3 verse 8, umaalingaw-ngaw sa isip ko yung nabasa kong book ni John Piper na Finally Alive, a very good read, a book, not a very long book, pero particularly about regeneration, about being born again. And hindi ko makalimutan yung linya na gano'n, this truth is uncomfortable. Bakit? Statistically speaking, mas maraming namamatay at na-aksidente sa sasakyang panlupa kaysa sa sasakyang panghimpapawid, particularly sa eroplano. Pero bakit mas takot ang tao sa eroplano? Dahil mas less ang sense ng control natin. Para bang pag nasa bus ka, pag nagkaroon ng problema, pwede akong tumalon sa bintana. Meron kang somewhat control. Pag nasa eroplano ka, huwag kang lalabas sa bintana. At ganun din itong doktrina ng regeneration. John chapter 3 verse 8 clearly shows us na ang regeneration, being born again, is completely out of our control. The wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it cometh nor whither it goeth. So is everyone that is born of the Spirit. Sad to say, sa maraming mga churches, sa maraming mga pagtuturo at even books na sinusulat ng ibang mga theologians or pastors, ay seemingly ang regeneration ay controlled ng tao. Merong steps how to be born again. I'm hearing pastors sa kanilang mga preaching na I will show you how to be born again. No, it's the work of the Holy Spirit, and the Holy Spirit is sovereign in this work. Hindi natin to kontrolado. Number next, in sanctification, sa pagbubukod at pagbabanal ng mga mananampalataya. Sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 13, ang sabi, but we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God hath from the beginning chosen you to salvation. Again, very clear text about election unto salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth. Nandun yung pagsasanctify, nandun yung paggawa ng banal na Espiritu. Again, the very meaning ng sanctify ay kakambal ito ng meaning ng to make holy, that is to separate, to ihiwalay,
At ang banal na Espiritu ang gumawa upang tayo ay ihiwalay. We were born from above, or we were regenerated by the Holy Spirit. So again, that work is ascribed to the Holy Spirit. And then, isa pa, which is pag-aaralan natin na mas may konting detalye maya-maya, the blasphemy against the Holy Spirit. Number 5, divine honor is ascribed to Him. Okay? May mataas na pagbibigay galang sa banal na Espiritu pagdating sa Biblia, particularly when we look at this account about the blasphemy against the Holy Spirit. So muli, sana malinaw, hindi po pwede na ang banal na Espiritu ay isang puwersa lamang o impersonal force. Why? Because you cannot blaspheme an impersonal force. Pero makikita natin dito, dinistinguish, pinoint out ng ating Panginoong Kristo mismo ang banal na Espiritu, not the Father, not the Son, but the Holy Spirit that can be blasphemed. So malinaw ang pagiging person ng banal na Espiritu sa bagay ho na ito. Pero makikita ho natin dito na seemingly ay nasa mataas na kalagayan. Yung divine honor ay binigay sa banal na Espiritu. What do we mean? Basahin natin. Matthew chapter 12 verse 31. Wherefore I say unto you, all manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men, but the blasphemy against the Holy Ghost shall not be forgiven unto men. Wow, what a heavy statement ng ating Panginoong Jesus. Verse 32, and whosoever speaketh a word against the Son of Man, and that is Him, the Lord Jesus Christ, it shall be forgiven him. But whosoever speaketh against the Holy Ghost, it shall not be forgiven him, neither in this world, neither in the world to come. Wow. So again, there's that great eternal ramification ng blasphemy against the Holy Spirit. Verse 19. So makikita natin pwedeng mag-blaspheme sa anak, papatawad yun. Pagdating sa banal na Espiritu, ay hindi yun mapapatawad. So hindi pa natin pakay na ano ba yung blasphemy against the Holy Spirit maya-maya. Pero gusto ko na makita ko natin dito na merong mataas na pagbibigay honor o paggalang sa Kanya. Isang magandang halimbawa dito ay yung participation in the divine name. Ito'y malinaw na malinaw doon sa Great Commission na kung saan inutusan tayo to go to make disciples of many nations, teach all nations, at bahagi ng pagganap nito ay pagbabautismo. At pag daw ang isang tao ay naligtas, siya daw ay kailangang bautismohan. Take note, baptizing them in the name, singular name. Now, hindi ito pumupunto sa isang particular magical Hebrew or secret name, pero isang binibigyan din dito ay yung authority, under the authority of God. So punto ang nabautismo na napapailalim sa Panginoon. Again, singular name, and that singular name, we have three persons who are the sharers of that singular name. Niyo ba? Meron tatlong persona na nasa ilalim, nag-share kasama sa isang pangalan na ito. And sino yun? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. At kahit tingnan nyo sa Greek, hindi plural. Hindi in the names of the Father, hindi in the name of the Father, and the name of the Son, and the name of, para may tatlong names, no. Kung hindi in the name, singular name, the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Now, could you just imagine ang katuruan ng isang malaking grupo ng relihiyon sa ating bansa? Kasi Jesus daw ay tao lamang at ang banal na Espiritu ay puwersa lamang. Then therefore, kasama sa pangalan ng Ama ang isang tao at ang isang puwersa. That cannot be. That's absurd. Hindi po pwede. Hindi uubra na ilahok sa pangalan ng Ama ang isang tao lamang nilikha at isang puwersa lamang. No? So makikita natin dito na yung divine honor is ascribed to the Holy Spirit, particularly sa ating pag-aaral, dahil kasama siya in that divine name ay nahandoon ng Banal na Espiritu.
sa 2 Corinthians chapter 13 verse number 14, yung pagdating sa pagbibigay ng tawag dito, benediction ni Apostol Pablo, the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Ghost. Kung naalala niyo sa ating church tuwing magtatapos ang ating gawain, biyaya ng ating Ama, pagmamahal ng ating Ama, ang pagkambiyaya ng ating Panginoong Kristo at presensya ng Banal na Espiritu, pakikiisa ng Banal na Espiritu. We use that. And why? So makikita natin dito na hando ng pagbanggit sa ating Panginoong Yesus, ano pagbanggit sa pagdating sa Panginoon, and then hando din ng Banal na Espiritu. Be with you all. Amen. So again, ang pinupunto natin dito ay nahando ng honor. Ang mga Kristiyano ay pinapailalim sa pangalan na yon na kung saan nakandun ang Banal na Espiritu, nakabahagi siya. Yan din ang pagpapala, ang benediction sa mga mananampalataya ng Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu. At kung siya ay hindi Diyos, ay hindi siya marapat na isama, hindi lapat, hindi uubra na siya ay isama. So again, it may not be directly telling us that the Holy Spirit God, but again, ang hindi maiiwasan na implication nito is that the Holy Spirit is indeed deity. So nakita natin is expressly or derivatively called as God. He is identified with divine designations, divine perfections are attributed to Him. May mga katangian na attribute sa Kanya na katangian lamang ng Diyos. Divine works are ascribed to Him, mga gawa ng Diyos na ascribe sa Kanya. Divine honors, we have said about blasphemy and yung pagbabtay sa nahando ng pangalan ng Banal na Espiritu, it is given to Him or paid to Him. So muli, ang punto ay ito. All these reasons considered together can only point to the truth of the deity of the third person of the Godhead. Ito lamang ang pwedeng konklusyon. Ito lamang ang tinuturong direksyon. He cannot be not God. Kung hindi siya Diyos, ay ano ito? Itong may katangian ng Diyos. May mga pagkakataong tinatawag din or interchangeably na Diyos, na may mataas na honor na yung kanyang pangalan na isinasambit kasama ng pangalan ng Ama at ng Anak. So muli, ang punto sa lahat ng ito, maaaring walang word for word na sinasabing the Holy Spirit is God, pero ang punto ay hindi kailangan dahil maliwanag ayon sa mga talata ng salita ng Diyos patungkol sa mga nakita natin ng mga katotohanan. Ito ay tumuturo sa katotohanan na ang Banal na Espiritu ay tunay nga na Diyos. Application. So, bigyan natin ng konting application. Hindi ito lamang, pero magkaroon tayo ng konting application para makita natin na ang mataas na theology ay hindi walang kinalaman sa buhay ng mga mananampalataya. The Holy Spirit is clearly presented as a person and possessing divine characteristics. Therefore, we must reject any notion that presents the Spirit of God as an entity or commodity that can be manipulated and used according to human will. Ayan. Isa sa mga mahalaga na aplikasyon na kailangan nating bantayan. Malinaw sa salita ng Diyos na ang Banal na Espiritu ay may mga katangian ng kadyusan. Then therefore, He is really God, deity. Then therefore, kailangan nating i-reject ang lahat ng kaisipan, ang lahat ng mga gawain na nagtuturing sa Banal na Espiritu. Tila baga, ito ay isang bagay lamang o kapangyarihan lamang na pwedeng manipula. Sa iba, pwedeng mabili. Mag-send ka lang ng 2,000 pesos sa ministry namin at sigurado pagpapalain ka ng Panginoon, ng Banal na Espiritu ay dadaloy sa buhay mo. Pero mas matindi pag 5,000 ang isasend mo. Wow! Kayang bilihin, kayang manipulahin, kayang tawagin at the will of the so-called prophet, apostle, or whatnot. No. Hindi natin nakikita yan sa salita ng Panginoon. Kilabutan ng isang taong gagawa niyaan sa Diyos na Banal na Espiritu. So muli, nawa ay makita natin na
Ito'y present sa marami, charismatic practices, madalas yan. And there are some tendencies. Sabi ko nga ho kanina, kung malinaw sa atin, naunawaan natin that ang regeneration or pagiging born again ay gawa ng banal na spirito, and there are some pastors who are in their language, narinig to mismo sa isang sikat na pastor. Sa Tagalog, ang sabi niya, o mamaya, pagkatapos ng preaching, bibigyan kita ng pagkakataong maborn again. Wow, kontrolado mo yung hangin na umihip. No, hindi ito control ng tao. So muli, let us be very vigilant sa pagbabantay sa mga tendencies, kasi sounds good, pero makikita natin ito ay lumalabag sa katotohanan na ang Banal na Espiritu ay Diyos, siya ay soberano, oo, nakatahan siya sa mga mananampalataya, pero hindi siya isang bagay na kontrolado natin, no? Nawa ay tulungan tayo ng Panginoon na patuloy pa itong i-apply sa ating mga pang-araw-araw at practical na buhay at ministeryo. Now, dako tayo dito sa paksa na ito. Blasphemy against the Holy Spirit. This is not the first time, if I remember correctly. This will be the third time na atin hong pag-aaralan ito. Pag-aaralan natin ito minsan. Nadaan natin ito, I believe, sa one time sa preaching. Nadaan natin ito sa Sunday school. And then dito po sa ating time in the Word. Now, makikita natin ang passage about this sa Matthew 12, 22-32, Mark 3, 22 hanggang 30, and binanggit lang in passing halos sa Luke chapter 12, verse number 10. So, tibasahin lang natin muna sa Luke 12, verse 10. And whosoever shall speak a word against the Son of Man, it shall be forgiven him. But unto him that blasphemeth against the Holy Ghost, it shall not be forgiven. So, maaaring ito ay sinaysay ng ating Panginoong Jesus sa ibang pagkakataon, hindi kagaya ng sa ibang panahon, hindi kagaya doon sa Matthew 12 at saka Mark 3 na may parehong konteksto. So, basahin natin particularly sa Mark chapter 3, verse 22. Medyo nahagingan na natin to kanina doon sa Matthew, pero babalikan natin yung bandang simula nun maya-maya. Mark chapter 3, verse 22, basahin natin. And the scribes which came down from Jerusalem said, makita natin, merong mga religious leaders at meron silang sinabi patungkol kay Jesus. He, pertaining to Jesus, sabi ng mga scribes, mga religious leaders, hath Beelzebub, and by the prince of the devils casteth he out devils. So makikita natin sa context ito, pag tinignan niyo ho, ang ating Panginoong Kristo ay gumagawa ng mga himala. At isa sa mga wonders na ginagawa niya ay nagpapalaya siya ng mga demonyo. At ginawa ito ng ating Panginoong Kristo. Makikita natin na ang mga tao ay humanga sa Panginoong Jesus at sinabi nila siya nga ang anak ni David. That is a messianic term. Siya nga ang Mesias, out of almost, I could even say, desperation. Ang sinabi nitong mga scribes na ito, nitong mga religious leaders na ito, well, kaya niya napapalayas kasi nasa kanya ang prinsipe ng mga demonyo. So the higher authority can command the lesser authority. Para bang yung mayor kaya niyang utusan yung vice mayor. Well, kaya niya, para bang ganito, kaya nauutusan ni Jesus ang mga spirits kasi nasa kanya yung mas mataas na ranggong evil spirits. Ayan, yun yung basically na sinasabi nila. Verse 23, and he called them unto him, tinawag sila ni Jesus, and said unto them in parables, how can Satan cast out Satan? Okay, consider natin yung sinabi nyo, na nasa akin ang prinsipe ng mga masamang spirito, Satanas, kaya napapalayas ang mga maliliit na masamang spirito. So, let's examine that. How can Satan cast out Satan? Paano mangyayari yun? And if the kingdom is divided against itself, the kingdom cannot stand. And if the house is divided against itself, that house cannot stand. And if Satan rise up against himself and be divided, he cannot stand, but hath an end. Nakita niyo sinabi ni ating Panginoong Jesus? Nonsense yung sinabi niyo. Nonsense. Hindi uubra. It is logically not acceptable. Bakit? Hindi ko utusan ni Satanas na lumayas ang mga demonyo sapagkat it will be Satan going against himself. Winawasak niya yung sarili niyang kaharian. Sinisira niya yung kanyang sariling army. Verse 27. No man can enter into a strong man's
house and spoil his goods, except he will first bind the strong man, and then he will spoil his house. So makikita natin dito na ang binigyan naman na argument ng ating Panginoong Hesus yung merong mas may kapangyarihan. Yes, totoo na merong mas, so hindi po pwedeng parehong kampo. Ayan, yun yung point number 1 na sinabi ni Jesus. Hindi po pwedeng parehong kampo. Bakit? Masisira yung kaharian. Magkakaroon ng internal conflict. So, settled na yon. Hindi pwedeng parehong kampo. Point number 2, totoo yung sinabi nyo na yung mas mataas ang ranggo, mas mataas ang kapangyarihan, dapat para masukol mo yung malakas na nasa loob, dapat mas malakas ka. Yun ang pinupunto ng ating Panginoon Jesus. So, ang punto ay ito. Sana makita nyo. Si Jesus ay wala sa kampo ng demonyo, pero mas mataas siya. Kuha. Si Jesus ay wala sa kampo ng demonyo, pero mas mataas siya. So kung wala siya sa kampo ng demonyo, sa kampo siya ng Diyos na mas mataas kaysa sa mga spirito na ito. So yun yung pinupunto ng ating Panginoong Jesus. Tuloy natin, verse 48. Verily I say unto you, all sins shall be forgiven unto the sons of men, and blasphemies wherewithsoever they shall blaspheme. But he that blaspheme against the Holy Ghost Holy Ghost hath never forgiveness, but is in danger of eternal damnation, because, at nag-decide dito si Mark, bakit ito sinabi ni Jesus? Because they said he hath an unclean spirit. Okay? So, tingnan ho natin, anong masasabi natin patungkol sa mga bagay ho na ito. Now, these passages have been misunderstood and misused by many. Given, uli, parang napaka-threatening, napaka-ominous, parang nakakatakot, pambihira. Pag nagawa ko to, wala nang chansang mapatawad. Sigurado, guaranteed ka nang sa impyerno. Parang ganun, ano? So, sadly, marami na mishandle ang passage na ito. We must take into serious consideration the context when Jesus said these words. Again, all passages, yun yung bago ka pumunta sa ibang mga lugar, tingnan mo muna yung konteksto. Ano ba yung nangyayari? Ano ba yung pinag-uusapan? Bakit sinabi ito? Bakit nagkaganito? At napakahalaga na tignan ang konteksto, particularly dito sa blasphemy against the Holy Spirit. There are two general interpretations. Hindi ito lang, pero ito yung general. Pag nagbasa-basa ho kayo, maging sa mga commentaries, mga books ng theologians, ito yung dalawa at maaari may konting variations from these two. Nevertheless, ito yung dalawang madalas natin makikita regarding this blasphemy against the Holy Spirit passages. Number 1, there are those who see it as a very specific sin committed in a very specific time, namely, the earthly ministry of Jesus. Therefore, it is non-repeatable today. Merong mga theologians, at I've read some, na ang kanilang pananaw dito, itong blasphemy against the Holy Spirit is a very specific sin in a very specific time. So, dalawang specific doon sa tagpo na yon, at ito ay posible lamang no, ating Panginoong Jesus ay nandito sa lupa. Ayan. So, merong mga nagtuturo na gano'n. Now, bakit ganun ang sinasabi nila? Maaaring isa sa mga talata na tinitingnan nila ay yung verse, yung comment mismo ni Mark. Ang sabi ni Mark sa chapter 3 verse 30, because, bakit to sinabi ni Jesus? Because they said, He, Jesus, hath an unclean spirit. Remember, ang ating Panginoong Jesus, nung siya nagkatawang tao, siya nagpakumbaba. Any and every miracle na ginawa ng ating, every and any teachings, namamangha yung mga tao sa kanyang pangangaral, namamangha yung mga tao sa kanyang himala. At sabi ng salita ng Panginoon, lahat ng ito ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Hindi to pagpapakita ng kapangyarihan ng Kristo. Ito pagpapakita ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ito ay gawa ng banal na Espiritu. If you remember, nung pag-aralan natin nakaraan, makikita sa Bible na ang banal na Espiritu ang executive, may gumagawa ang Ama, it's the Holy Spirit, it's through the power of the Holy, through the working of the Holy Spirit. At ganoon din ang ating Panginoong Kristo, hindi ito display, yung mga himala niya, hindi display ng kapangyarihan niya, kundi actually ito ay display ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na nagpapatotoo kay Kristo, nagpapatotoo kay Jesus na siya nga ang Kristo. So therefore, ang punto, ang banal na Espiritu ay nasa ating Panginoong Jesus,
Kung naalala nyo, nagbinautismuhan si Jesus, lumapag sa kanya ang banal na Espiritu na parang kalapati, at mula nun, nag-minister ang ating Panginoong Kristo. And ang sabi ng mga religious leaders, demonyo yan. Tinawag nila ang banal na Espiritong demonyo. He hath an unclean spirit. Hindi banal na Espiritu yung nasa kanya. Unclean spirit yan. So again, yun yung comment ni Mark because they said, he hath an unclean spirit. So ang sabi ng ilang theologians, today you cannot do that because he is not here. Wala dito ang ating Panginoong Jesus, tapos na ang kanyang earthly ministry, so hindi na daw repeatable yung kasalanan na yun ngayon. Okay? And again, isa pang pinupunto nila sa New Testament, sa sulat ng mga apostol, wala nang nagbigay warning patungkol sa kaso. So again, kung kaya pa daw din mangyari, magawa itong bagay na ito, ay ina-assume nila na dapat kung ganun kahindik-hindik yung kasalanan na yon, ay inulit, nagbigay warning, nagturo ang mga apostol patungkol dito, but it is absent sa mga susunod na sulat ng mga apostol. So again, may weight yung kanilang argument patungkol sa bagay na yun. Now, yun yung una. Second, mga interpretation, pananaw patungkol sa passage ito. There are those who believe that this sin can be committed today but limited to unbelievers only. Okay? Pwede pa rin mangyari. Again, sabihin nila, walang paglilimit, wala sinabi si Jesus na you blaspheme the Holy Spirit right now, dito lang, sa ministry ko, sa akin lang, habang nandito ako sa mundo, wala. At present pa rin naman ang banal na Espiritu sa panahon natin ngayon. And in a sense, kung naalala niyo pag-aaral natin last Sunday, with Brother Daryl, in a sense, quote and unquote, nandito pa rin si Kristo in a sense because His body is here through the church and the church bears witness to Christ. So, makikita natin na meron pa rin, pwede pa rin. At ang punto, ang mahalaga dito, it is limited to unbelievers only. Ito ay pwedeng magawa lamang ng mga hindi mananampalataya. So, Matthew 12 verse 22, tingnan natin. Then was brought unto him one possessed of a devil, blind and dumb, and he healed him, insomuch that the blind and dumb both spake and saw. Okay, things of verse 23, and all the people were amazed and said, is not this the son of David? Hindi ba ito ang Mesiyas? Hindi ba ito ang tagapagligtas? That's basically what they're saying. Son of David, again, a messianic title. Things of verse 24, but when the Pharisees heard it, again, scribes and Pharisees, the religious leaders, they said, this fellow doth not cast out devils, but by Beelzebub, the prince of the devils. So in response to the acknowledging of who Jesus is, ito ay inascribe nila sa demonyo. Demonic ang pagpapatotoo patungkol kay Kristo. Again, ang trabaho ng banal na Espiritu ay magpatotoo patungkol kay Kristo. Pakita na siya nga ang Mesiyas. Sinabi na ito'y sa demonyo at ito'y inascribe nila sa demonyo. Therefore, it is the blasphemy of against the Holy Spirit. So muli, makikita natin na pag gano'n natin tinignan ito, yes, pwede pa rin ito makomit ngayon, pero maggagawa lang nito ay yung mga taong tumatanggi na si Jesus nga ang tagapagligtas. So it can only be committed by unbelievers. Note, other blasphemers has been forgiven. Nakikita natin sa Bible, mayroong mga ibang mga blasphemers na napatawad. Again, patotoo ni Apostol Pablo sa 1 Timothy chapter 1 verse 13, who was before, anong description sa kanyang sarili? A blasphemer and a persecutor and injurious, but I obtained mercy because I did it ignorantly and unbelief. Ito ang malaking pagkakaiba. Ito yung sabi ko, this is where the difference is. Paul did it ignorantly in unbelief. But the Pharisees, the scribes, the religious leaders ng panahon ng ating Panginoong Jesucristo did it in front of many undeniable evidences that Jesus is the Messiah. Ginawa nila yun, again, sa kabila ng patong na ebidensya, willing silang gumawa ng kasinungalingan. Sabihin nyo, ninakaw ng mga apostol yung kanyang katawan,
sa kabila ng mga himala ng ating Panginoong Jesus, na tangi ang conclusion na siya nga ang Mesias, they attributed it to the devil. So, yun yung makikita ho natin. Sabi nga ni John MacArthur, let me just read, those who spoke against the Holy Spirit were those who saw His divine power working in and through Jesus, but willfully refused to accept the implications of that revelation, and in some cases attributed that power to Satan. Many people had heard Jesus teach and preach God's truth, as no man had ever taught before, yet they refused to believe Him. They had seen Him heal every kind of disease, cast out every kind of demon, and forgive every kind of sin. Yet they charged Him with deceit, falsehood, and demonism. In the face of every possible evidence of Jesus' messiahship and deity, they said no. Hindi lang basta they said no, they attributed it to Satan. God could do nothing more for them. Again, that's humanly speaking. And they would therefore remain eternally unforgiven. Again, ang kailangan nun nating pag-ingatan in both interpretations, ito pa ng punto, in both interpretations, there's a single common factor. Ano yun? That is a willing, persistent, and unrepentant resistance against the Holy Spirit and His message about or concerning Christ or Jesus as the Messiah. Ito yung common factor, willing, hindi sila ignorant, willing sila, persistent, nagpapatuloy sila, at hindi sila nagsisisi at patuloy nilang nilalabanan sa kabila ng liwanag patungkol kay Jesus. Gusto kong maging malinaw yun. Sa liwanag patungkol kay Jesus, sa ebanghelyo ni Kristo, patungkol sa pagiging tagapagligtas ni Jesus, ay nagpapatuloy sila na nire-resist ito. Yung message ng Banal na Espiritu patungkol kay Kristo. Hindi lang basta sila nagre-resist, they attributed it to the devil. And again, this is blasphemy of the Holy Spirit. Note, this is done by unregenerated individuals only. So, again, ang punto, kung ikaw ay totoong Kristiyano, hindi ito magagawa ng isang totoong Kristiyano. Again, no man that is born of God call it Jesus a curse. Kung ang isang tao totoong pinanganak ng Panginoon, pinanganak ng Banal na Espiritu, hindi niya will not call Jesus a curse. So muli, hindi ito pwedeng gawin ng isang tunay na mananampalataya. Now, mag-iingat lang ho tayo ay baka maging ugali nating humatol. Na halimbawa, meron tayong sinusubukang share ng ebanghelyo at sa kabila ng mga paliwanag natin, halimbawa na and so on, ay patuloy siyang magre-resist. Baka ingat tayo na humatol na nagkasalan sa Banal na Espiritu, wala nang pag-asa yung tao. No. We do not know. We simply do not know. So, kung ang isa man, ang kanyang stand ay ito ay noon lang panahon ng ating Panginoong Kristo, mananatili pa rin na ito ay limitado sa mga hindi mananampalataya. Kung ito man na nagagawa pa rin, ito pa rin ay doon pa rin sa mga hindi mananampalataya, pero hindi natin alam kailan nagko-crossover ang isang tao na siya ay dumarating na sa pag-blaspheme sa Banal na Espiritu. At nandito na siya sa kalagayan na walang kapatawaran. God, in His sovereign right, will, kahit buhay pa, will seal someone eternally to damnation. So, muli, ay hindi natin alam. So, mag-ingat po tayo. At ang ating duty is to pray to God, for God to continually have mercy, be gracious, and save. At ang pag-asa natin ay ang katotohanan na ang Diyos, sabi niya, ay meron siyang mga hinirang, and all that the Father hath given me shall come. Okay, so tayo ay dadako sa atin hong mga questions. Sakali, meron ho dito sa ating comment section. Wala sa ating comment section. Tingnan ko lang ho sa ating text messages. At ang tagal magbukas ng ating text messages. Ayan, magbukas. Ayan lang. Ayaw pa rin. Ano nangyari? Ayun. Question po mula kay
Question po mula kay Brother Boy, unpardonable sin, baka pwede yun na talak. Ayun nga ho, talakin ho natin. Pwede ba magturo ng mali ang Holy Spirit? Paano ang mga pastor nagpapatuloy sa obviously wrong doctrine? Possible ba na wala silang Holy Spirit? Well, let me answer this separate questions. One, pwede ba magturo ng mali ang Holy Spirit? No, hindi ho pwede because He is the Spirit of truth. Paano ang mga pastor nagpapatuloy sa obviously wrong doctrine? Marami pong pwedeng factors. Again, ang Kristiyano ay dumadaan sa sanctification, lahat po tayo. And I myself, meron akong sinasabi noon na I find it na mali ngayon, na hindi ko na sinasabi. But it is a process ng paglago at kasama ang knowledge ng truth sa kung saan tayo ay lumalago. So habang lumalago tayo sa bagay na yun, ay lalo tayong nalilinis, not just in morality but also in our knowledge. Possible ba na wala silang Holy Spirit? Isa lamang po yun sa mga possibilities. So, again, nung tayo ay naging Kristiyano, marami pa rin tayo daladalang maling doktrina. At salamat sa Panginoon kung may mga ginamit siyang kaparaanan upang tayo ay lumago, mas mapabilis na ang paglago sa mga lugar o doktrina na yon. So, nawa ay ito ay patuloy na kaya nga kailangan natin patuloy na, sabi nga ni Apostol Pedro, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus. That means we are not in the perfect state of knowledge. No. So, now, kung ang kalagayan ay nagpapatuloy sa mali, that is knowing, alam niyang mali, kumbisido siyang mali, pero papatuloy siya doon, yun ay kasalanan. Kung nagpapatuloy sa kasalanan, walang pagsisisi. Muli ganun nga kaganda yung church discipline at problema kapag hindi ina-apply yun, nagpapatuloy sa kasalanan, ay baka ito'y ebidensya ng hindi pagiging tunay naman ng pananampalataya. Therefore, walang banal na spirito sa kanila. Okay, so dito ho tayo matatapos. Nawa ay patuloy tayong lumalim pa sa pagkakilala sa Panginoon. Tayo po ay bako sa Panginoon sa ating closing prayer. Let's pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, kami po ay nagpapasalamat sa iyo. Tunay, nakakamangha ang iyong biyaya at anong tinding biyaya ito, O Diyos. Ang banal na Espiritu sa lahat ng kanyang katangian at kapangyarihan ay nakatahan sa amin. Kaya Panginoon, tulungan mo kami na huwag tumingin sa ibang mga bagay, kundi tumingin sa iyo para sa aming kalakasan, para sa aming pangangailangan upang ibuhay ang pananampalatayang Kristiyano. Hindi sa aming sitwasyon sa paligid, kundi sa katotohanang nakatahan sa amin ng banal na Espiritu. Ingatan, tulungan mo kami at nawa ang bunga ng banal na Espiritu ay lalo pang sumagana sa aming mga buhay. Tuloy kaming lumago at maging sa aming pagkakilala at kaalaman patungkol sa iyo, mga katotohanan. Dalangin namin itong lahat sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. God bless po. Magandang gabi. At dito na natapos sa ating time in the Word.